My dear friends, just a reminder that out of the fullness of our hearts, thus the mouth speaks. Kung ano ang nasa puso mo, yan ang lalabas sa bibig mo. Amen? Ang taong masakit magsalita ay taong may galit sa kanyang puso. Ang taong mapaghusga ay taong may mayabang na puso. Ang taong negatibong magsalita ay taong puno ng takot sa kanyang puso. Ang taong mayabang magsalita ay merong isang pusong mainggitin. Ang taong naninigaw ay isang taong sugatan ang kanyang puso. Ang taong palamura ay isang taong may maruming puso. Ang taong mapaglait sa iba ay isang taong may mapait na puso. Pero kabaliktaran, tignan niyo po, ang taong nagpapalakas ng loob sa iba ay isang taong may mapagmahal na puso. Ang taong totoong magsalita ay taong merong tapat na puso. Ang taong mahinahon magsalita ay isang taong mapagmahal. Natanong mo na ba sa iyong sarili, anong klase ang iyong puso? Ano ang meron sa iyong puso? Alam ko ang mga matatanda sa atin may sakit sa puso. Amen? Dahil sa kolesterol, dahil sa sugar. Pero hindi lang yun yung sakit ng puso. Hindi po ba? Habang tumatanda tayo, mahilig tayong kumimkim na mga masasakit na alaala. Ang ating puso ay ginawa ng Diyos hindi para mag-ipon ng mga masasamang alaala. Tandaan niyo po yan. Pag pinupuno mo na ng pinupuno ng masama ang iyong puso, diyan ka napapagod, diyan ka nabibigatan, diyan ka nasasaktan. Hindi kasalanan ng Diyos. Bakit nasasaktan ka? Hindi ka masasaktan kung hindi mo hahayaan ang sarili mong masaktan. Amen? Huwag mong sisihin ang ibang tao. Pag nasasaktan ka, pag nalulungkot ka, hindi ka malulungkot kung hindi mo hahayaan na malungkot ka. Saan nag-uumpisa ang lahat ng masama at pangit na ating nararanasan? Sa loob. Mag-ingat tayo. Dahil kung ano ang laman ng puso mo, hindi mo maiiwasan. Pag napuno yan, lalabas yan. At kung ano ang nasa puso mo, yan ang gagawin mo. Yan ang mapapakita mo. Kahit na paano mo gawin, natakpan, itago, lalabas at lalabas yan. Lalong-lalo na, wala tayong maitatago sa Diyos. Amen? Because remember this, God sees your heart. Kita ng Diyos lahat, lalong-lalo na yung nasa puso mo. Kaya hindi natin masisisi yung ibang tao ayaw magsimba. Alam yung dahilan? Nahihiya sila sa Diyos. Pero meron ba tayong mapupuntahan na matatakasan natin ng Diyos? No matter where you go, no matter where you hide, God sees you. God knows you. God sees what is in your heart. Kaya lalo kang napapagod kasi ayaw mong ilabas, bitawan kung ano yung mga pangit at masama na nasa puso mo. Gusto mong gumaan ang iyong puso, gusto mong gumaling ang iyong damdamin, gusto mong maging malinis muli ang iyong kaluluwa. Ano ang sabi ng Panginoon? Halina kayo. Come to me. Approach the Lord. At ano ang gagawin ng ating Panginoon pag lumapit tayo sa Kanya? Bibigyan niya tayo ng bagong puso. The Lord will not repair your broken heart. Remember that. Dahil nakasulat po sa libro ni Propeta Ezekiel, I will give them a new heart. I will create in them a new spirit. Napakapalad natin. Hindi lang repair ang puso natin. Hindi lang second hand ang puso natin. Brand new kung lalapit ka sa Diyos. Kasi kung aayusin lang ng Diyos ang sira mong puso,
Ilang panahon lang, sira na naman yan. Di po ba? Kamukha sa sasakyan. Pinagtsatsagaan mo yung iyong motor o sasakyan. Palagi mong pinapaayos. Bakit ka hindi kumuha ng bago? Anong dahilan? Bakit hindi ka kumuha ng bago? Mahal.